Hello kabayan, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Jong Blansa. So those people who are still not subscribed my channel, just click the subscribe button, mga kabayan. And thank you so much mga kabayan for trusting me and to support my channel. Thank you so much. But before anything else mga kabayan, intro muna tayo. In 1, 2, 3, intro. Regarding sa planong pagpapauwi sa mga taong malapit nang matapos ang kontrata or papatapos na ang kontrata at yung sa mga na-stranded, sana po may guidelines na sila kung kailan para po hindi na po sila maghirap kung saan po sila, hindi na po sila mahirapan kung saan man sila ngayon, kung nasa ano ba sila, kung nasa sa agency ba sila or still waiting pa rin po sila yung mga kapwa nating kababayan na abutan ng travel ban. Sana po may anunsyo na sila kung kailan talaga, kasi wala pa rin hanggang ngayon, wala pa ring update at para po makauwi na po sila at ipagdasal na lang po natin na mawala na po tong virus. So, sa nakikita nyo sa thumbnail ko mga kabayan, regarding sa bago na namang cases ng coronavirus here in Kingdom of Saudi Arabia. So, ang nadagdag po mga kabayan is 154 pero hindi po lahat sa Riyadh. So, hiwalay-hiwalay po yan. At ngayon po ang kabuuan na po mga kabayan is umaabot na po ng 2,039, bringing the total of confirmed cases of 2,039 na kabayan. Sana po follow na lang po tayo sa rule, lalo na tayo mga expats, sundin ang rule ng Saudi at sa kabayan sa ano nga pala sa Medina at Makkah 24. So kabayan 24 hours po yung curfew nila. Ayan, salamat nga pala sa source natin, ang The Bus. Sa mga kabayan natin hindi pa nila alam yung The Bus, pumasok po kayo sa page nila. Hanapin mo lang po yung website nila sa Facebook po, Saudi Bus, para po sa karagdagang balita, kasi palagi po silang nag-a-update sa nangyayari sa loob at labas ng Saudi Arabia. So, i-breakdown na po natin mga kabayan. Here is the breakdown of the 154 new cases sa iba't ibang bahagi ng Saudi Arabia. Bayan, i-breakdown na po natin yung mga area na cases na may bagong coronavirus. So, 34 po yung sa cases ng Medina, 30 sa Jeddah, 21 sa Makkah, 17 sa Tabuk, sa Riyadh 13 cases, sa Buraida 9, 6 sa Qatif, 4 sa Hufuk, 3 Kubar, 3 Ras cases, and also 3 Najran, 2 Muhayel, 2 Kafji, 2 Daran, 2 Kafji, 2 Daran, 1 Kamias Masjid, 1 Rastanura, 1 Dammam, and 1 Al-Waj, and 1 Duba. So yun po yung mga breakdown ng mga cases ng new cases ng virus. So sa ano naman ng The Bus mga kabayan is Ministry of Health. So yun po yung source ng pinagkunan ng The Bus. So para sa karagdagang impormasyon mga kabayan, so ang ano po, ang Dammam, Taif, saka Qatif po, yung ano po nila, curfew po nila, same na po sa Riyadh. So, 3 p.m. ng hapon hanggang 6 a.m. po. So, sa mga kabayan natin dyan, sa Dammam, Taif, Qatif, so may bago na pong curfew from 3 p.m. to 6 a.m. para po makontrol yung dami ng cases, para hindi mag-spread pa talaga. So, follow na lang po tayo kung ano po yung role nila, kasi mga expats po tayo, sumunod po tayo. Alam kong sa ngayon dapat magtulungan talaga, unity, ever you are Saudi or ever you are expat. Good news naman tayo mga kabayan. So ang total recoveries is 351. So thanks to God. And ang total of mortality, rest and peace sa kanila, so 25 po. So very good news kasi marami pong recovery, 315. Sana magtuloy-tuloy na po yan kabayan. Unity lang tayo, pagkakaisa.
at para bumalik sa normal ang ating mga gawain. So in the name of Allah, sana po maging okay na po ang mundo. So sa mga expat naman po kabayan, yung mga nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia, yung more expat na nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia. So tatalakayin po natin yung mga each country, ilan yung total cases, ilan yung recovered cases, ilan yung death cases. So ito po yung source natin sa ano po to kabayan, sa Dabas din po. Yung pinagkuhaan po nila ng source po, Roy Lab Stats. So this is April 3, 2020. So kabayan, Bangladesh, ang ano nila, ang cases nila, total cases 61, ang recovery cases 26, yung death cases 6. Ang Egypt naman kabayan, ang total cases nila 865. Then ang recovered cases 201. And ang mortality is kabayan 1,986 yung total cases ng virus sa kanila. Then recovered nila, thanks God, 134. And mortality cases nila 181. So, ang India, mga kabayan, total cases ng India is 2,640. Recovered cases ng India is 1,092. Ang cases of mortality is 74. In Nepal, kabayan, before few days, isa lang, di ba kabayan? So, nag-increase po siya ng 5. So, total cases in Nepal, 6. Then, recovered cases sa kanila is 1. And also, yung cases mortality, wala po. So, sa Pakistan naman tayo kabayan, ang total cases ng Pakistan, 2,458. Total recovered cases ng Pakistan, 126. Ang cases of mortality, 35. So, sa bansang Pilipinas na naman tayo mga kabayan. So, total cases as for today, April 3, 2020, 3,018 kabayan. Nakakabahala kabayan kasi tayo ang pinakataas, 318. Sana po sa mga ano dyan, sa mga nagko-complain dahil sa government, dahil kay Pangulo Duterte, dahil sa role ng ginawa niya. Kabayan, kung hindi po itatype ni Pangulong Duterte yung mga role, talagang yun nga sabi ng scientist na it take time within 2 to 3 months bago tayo makasurvive, or baka yung mga doktor natin, di ba, ilan yun na yung namatay, yung nurse natin, yung police, 2 na ang namatay dahil sa virus, dahil sila ang mga frontliners. Sa mga celebrity dyan na pasikat, yung mga wala namang ginawa sa ano natin, sa bansa natin, di ba yan, talagang I salute Angel Locsin, really. She's my idol talaga regarding for yung pagtulong sa kapwang Pilipino. Mayroon talaga siyang pagmamahal sa ating bansa. Kasi hindi ko or narinig nyo na ba siyang nagsalita, or para sa akin, hindi ko pa talaga siya nakitaan na nagko-complain sa ating Pangulo. She made a hard work, even tough before yung mga tragedy, yung earthquake, yung volcano, yung sa Lanao del Sur, yung gera. She's always there to support. She's always there to support those Philippine people who are in need. Did you see Miss Angel Locsin complaining? Nothing. Sino pa yung mga feeling sikat, kung sino pa yung mga famous? You know what, if you are an actress, you must to have a good image. So hindi ko alam kung anong nakain nila. It's yung ating Pangulo, hindi nila alam kung ano yung kabuuan. Ano ba sila? Nakinig ba sila ka Pangulong Duterte before you acting? Baka nanood lang sila ng mga fake news or mga post na shoot to date. Bakit? Kapag lalabas ka, patayin ka kaagad. Wow, 'di ba? Yung mga celebrity, shout out nga pala sa inyo ha. Dapat you think first before you click. Sabi nga ni Pia Workspac, 'di ba? Think first before you
click. Kasi pag na-click mo na yan, mag-i-spread na yan. Parang virus din yan, yung mga fake news. Dapat pinag-isipan nyo muna bago kayo nag-complain. Yung mga artista dyan ha, shout out sa inyo. Hindi ko na kayo pag-isa-isahin kasi alam nyo na kung may utak talaga kayo. Alam nyo na kung sino-sino yun. Nanggigigil kasi ako eh. Kasi kami dito nga sa abroad, hindi kami nagko-complain kasi ang layo-layo namin. Kayo, ano bang nagawa nyo sa bansang Pilipinas? May nagawa ba kayo? Do you prove anything? Prove it bago kayo mag-complain. Balik tayo mga kabayan. So, sa atin total cases 3,018, 'di ba? Ang laki. Then ang recovered natin napakababa kabayan. As for today, 52. Then ang cases mortality ang laki, 136. So it's too sudden. Sudden talaga. Sri Lanka. From Sri Lanka, total cases 151. Recovered cases 22. And cases mortality 4. So, lesson for today mga kabayan, dapat sumunod kayo sa rule and regulation. Here in Saudi Arabia, all people, whether you are expat, whether you are local, they're all follow the rule. Because you must to have a unity to survive. Kasi kung hindi natin gawin to, anong mangyayari sa bansa, 'di ba? Kaya nga kahit ganito yung Saudi na napakahigpit, I'm very proud kasi lahat ng tao susunod talaga sa batas. As you can see, at 3 PM curfew up until 6 AM, talagang wala, as in zero. Kasi nga, ikaw pa naman lumabas, may 100,000 mahigit ka ba? First offense, and the second offense, 200,000 mahigit. Then, pagkakabilanggo within 20 days, talagang I'm secured. Mas secured pa ako dito kaysa atin. Kasi sa atin, walang kumbaga walang pagkakasundo. No, mauna respeto sa sarili bago maging okay ang lahat. Yun lang po mga kabayan. So thank you so much for those people who are subscribing my channel. So those who still not subscribed, please subscribe the down button below and likes. Kabayan, just comment down below if you want to make it shout out, if you have some concerns sa abot ng aking makakaya. And don't forget to click the bell notification para always updated ka sa aking mga breaking news balita, sa aking kabayan updates. So, yun, be love, be hope, be kind to others, and of course, spread love. Thank you.